Game. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, no, nakakatawa po talaga itong si Marcoleta. No? Siya, si Marcoleta po talaga mga kababayan, no? Siya po talaga yung pinaka-pikon na senador ngayon. Sa totoo lang. Ngayon, meron siyang inaaway ngayon si Karen Davila. At syempre yung logic ni Marcoleta, natatangahan po ako sa kanya. Sa totoo lang. Natatangahan po ako sa kanya. Kasi ito tingnan nyo to Ito galing tong Net25 Sabi dito, banat! Bumanat daw Bumanat si Senator Marcoleta sa isang babaeng broadcaster na kinwestiyon ng kanyang panalo. Git niya, hindi nag-iisip bago magsalita. O, kita nyo, di ba? Patola talaga to Pati reporter pinapatulan mo. Oh. So, tingnan nyo So ngayon, nung tininan ko po yung mga comments nga po dyan sa baba, dyan po sa post po na yan, ang lumalabas po na pangalan, Karen Davila. O diba? Mainit dugo ni Karen Davila kay Senator Marcoleta. O diba? So ngayon, ito yung sinabi ni Marcoleta, no? Tingnan nyo to kung anong klaseng ka-bullshitan to, no? Tingnan nyo to. Sir na babae. Ayun Yan, napanood ko yun Kaya nga magkasintono sila Sen Kaya kung magsalita pa naman yun, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Ayun, Pagka yun nagtatanong, humihingal Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig. Tama, di ba? Nangaasar pa talaga. Ganun ba si Karen? Parang nagsasalita, parang hinihingal? Doon ako napapagod Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako Kaya ayaw kong pakinggan yun Ganun mo ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Ayan So ngayon, nagreklamo ngayon ni Marcoleta kay Karen Davila, no? Bakit daw nung investigasyon daw po sa Blue Ribbon Committee, bakit DPWH lang daw yung inimbestigahan or yung ginisa at mga kontraktor? Bakit wala daw pong senador? Sabi niya, ay nang basa ko dito So, actually, totoo naman. Totoo naman, di ba? Di ba? Na yung nangyari nga pong kaya nga Blue Ribbon Committee investigasyon yan Pero bakit nangyari nga pa sa Blue Ribbon Committee? Bakit pagiging hugas kamay ng mga senador? Nabigyan lang po ng platform yung mga senador na linisin yung mga pangalan nila. Anong pag? Mukha siyang pag. Grabe naman yun. Mas cute naman yung pag. Ano ka ba? Si Lynn Mariano. Mas cute naman yung pag nakaka-insulto naman sa mga pag. Hindi nga, di ba? Ngayon, syempre, Blue Ribbon Committee ka, bawal ka ba tikosin? Kapag binatikos ka, magagalit ka? O, tingnan nyo, sagutin Marcoleta, Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing nyo pa nga lang po, Sen Unang hearing pa lang ako. Oho. Parang lasing no? Simula pa lang ako. Unang hearing pa lang ako Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayo mag-isip. Pati vlogger, Sen Vlogger, ako rin yun. Ako yun. Kasi ganun din po ako. O diba? Ngayon pala, kinukwestiyon na natin Bakit yung sa hearing nga po ni Marcoleta, nga naman, tama nga naman, bakit DPWH lang at saka mga contractor lang yung ginisa? Bakit walang legislation? Walang legislator, sorry. Bakit walang legislator?
Ngayon, nasagot naman ni Marcoleta, no? Nagsisimula pa lang daw po siya. Okay, nagsisimula ka pa lang. Okay. Pero, fair ba na yung Blue Ribbon Committee naging platform para maging hugas kamay ng mga senador na sangkot sa flood control? Tama ba yon? Kasi mga kababayan, kung ako ako yung chairman ng Blue Ribbon Committee, ang una kong gagawin, lahat ng mga sinasabing involved na mga senador, huwag mangingialam para walang conflict of interest. Anong ginawa ni Marcoleta? Nagsalita. Bigyan ng platform. Sayang yung oras eh. O 2 oras yung nasayang doon. Nagsalita si Joel Villanueva, nagsalita si Bongo, nagsalita si Mark Villar. Oh, sayang yung 2 oras doon. Ayun ang question. Okay, nirerespeto po natin yung chairmanship po ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Pero tanggapin mo kapag merong criticism. Ang criticism mga kababayan, tama nga. Bakit nakafocus masyado sa DPWH at saka sa mga kontraktor? Di ba? Tapos yung mga senador, naging platform po yung Blue Ribbon Committee na paghugas kamay nila. Ayun ba, hindi ba valid na question yun? Yan ang problema kasi sa'yo, pikon ka kasi. Yan ang problema sa'yo eh. Mapa-broadcaster ka o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado, Ayan! Ayan ang laging sagot ng pilosopong abogado. Di naman kayo abogado, ano bang alam ninyo? Di naman kayo abogado eh. Abogado ako, magaling ako, putang ina nyo. kasi bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Meron po paglalarawan niya. Pikon eh, no? Pikon eh. Ang tanong ko sa inyo dyan, sa 800 na nanonood, hindi ba valid na question yon? Na bakit mo binigyan ng platform yung mga senador? At in the first place, bakit kung sino pa yung mga sangkot dyan sa flood control anomalies, dyan sa scandal ng flood control, sila rin po yung kasama sa Blue Ribbon Committee? Hindi ba valid na question yon? Hindi porket na hindi ka abogado, hindi ibig sabihin na tanga ka. Diba, meron tayong karapatan na magsalita. Valid reason mga kababayan, yung question natin. Valid na question po natin yun. Bakit yung mga sangkot sa flood control, bakit nandun sila sa Blue Ribbon Committee? Bakit nabigyan sila ng pagkakataon magsalita? O nga pala yung kuryente, no? Ano na pala nangyari doon sa kuryenteng 2,000 pesos? Wala eh, nabudol talaga kayo. Wala talaga. Okay lang, no? Minsan nakakadismaya na rin po yung mga Pilipino eh. Honestly, minsan, nakakadismaya na rin po yung mga Pilipino minsan, no? Na, puta, naniniwala pa rin po tayo sa mga ganyang klaseng mga pangako. Libreng kuryente. O ba? ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Makita mo, di ba? Piloso pa talaga to eh, no? So, Meron po paglalarawan niya, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa Laying korte, the predicate, sabi niya. sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Yan. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. okay, sige. Ito, kita mo. Sabi ni Marcoleta, nag-lay daw po siya ng predicate. Okay. Oo nga, tama naman siya. Ang problema, yung pag-lay mo ng predicate kulang. O, di ba? Ayun ang problema. Yung pag-lay mo ng predicate, bakit kulang? Si Mark Villar, bakit hindi mo tinanong? O nga pala. Si Mark Villar, bakit hindi mo tinanong? Na bakit wala siyang master plan ng flood control? At yung 330 billion na na-scam
Sa flood control ng panahon ni Villar, bakit hindi mo tinanong? Oh, yung koleksyon ni Bongo sa Alfrego tsaka sa LTG, bakit hindi mo tinanong? Oh, naglagay nga ng predicate pero kulang. Ilalatag mo muna. Mhm. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Ganun ho Sa ba? nervyos niya siguro. Yabang eh, no? Oh. Ay na problema kay Marcoleta mga babayan. No, masyado siyang balat sibuyas. No, siya po yung siya po yung senador no na sobrang double standard. Oo. 'Di ba na At ang malupit dito kay Marcoleta, yung hindi ko makalimutan na ginawa niya, na dinownplay niya yung West Philippine Sea. Wala daw po West Philippine Sea. So kung walang West Philippine Sea, ano meron? South China Sea. Ewan ba? So ngayon mga babae, so kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa patutsada nga po ni Marcoleta kay Karen Davila? Well, kahit hindi naman pangalanan ni Marcoleta, mukhang si Karen Davila nga po yung pinapatamaan niya dito. So kayo po ba? Ano ba kayo? Convinced ba kayo sa ginawang Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta noong nakaraan? At pabor ba kayo dito sa kanya sinasabi na nagsisimula pa lang naman ako, bakit kayo excited? Lalong yung babong si Marcoleta, kaya nga no? So yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay. So thank you mga kababayan. Then last topic tayo. May last topic tayo, no?